It's good to be in the house of the Lord. Amen. At sa umagang ito, ako'y nagpapasalamat. I thank God for my 63rd birthday. Nag-birthday po ako kahapon at isang malaking bagay, pasasalamat sa Panginoon that He always sustained me with strength, with inspiration. So aawit po ako ng isang awitin at ito'y pinamagatang Tapat Kailanman. I believe siya ay tapat sa atin. God is faithful. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Hallelujah. Kaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. God bless you. God is good all the time.
see my children run to your arms and worship the Savior who wears my scars. There's an ache in my heart. I'm homesick for heaven. In my Father's house there are many rooms. Ooh, enough for everyone, enough for you. I know it takes some faith, but today you can know without question. Believe in the power of Jesus' name, and you're going to heaven. Oh, hallelujah. In Jesus' name, we're going to heaven. I want to walk with Moses on streets of gold and dance with David before you throne. To thank you face to face for the grace you given. I want to see my children run to your arms and worship the Savior who wears my scars. There's an ache in my heart. I'm homesick for heaven. No more fear, no more pain. Every tear wipes away, crying holy, holy. Every knee on the floor, every voice, everyone crying holy, holy. Oh, I wanna go home. Oh, I wanna go home to see the ones I love who gone before, where daddies and memory and tears are no more. To hear the angels praise, can you even imagine? I run as fast as I can into your arms, 'cause I was created to be where you are. There's an ache in my heart. I'm homesick for heaven. There's an ache in my heart. I'm homesick for heaven.
there's a place where they belong. Believe Satan's Eden. Take us, pilgrims, it won't be long. Now here we have no continuing city, but see the one to come. We desire that heavenly country. God has prepared our future home in a better world, a better place, a better life, in a better way, with better things. In eternity, that's where we'll be with the one who died. A better place, a better life, in a better way, with better things. In eternity, that's where we'll be with the one who died. A better place, a better life, in a better way, with better things. In eternity, that's where we'll be with the one who died for you and me. Praise the Lord! Dito pa lang sa mundong ito ay kailangan na ng pagbabago. Kung ninanais mong marating ang langit, ay magbihis ka na ng bagong damit. Damit na mayroong kabanalan at di kailanman dapat nadungisan ng salot at putik na sanlibutan na tinatawag na kasalanan. Tanging doon sa ninanais mo pupuntahan paraiso. Di tulad nito kung ihahambing mo sa tinitirahan nating mundo. Malinis doon ang kapaligiran, magkakapatid doon ang turingan, at doon mananahan ang kapayapaan at ang buhay na walang hangganan. Hallelujah! Kaya dito pa lang sa mundong ito, ayusin mo na ang buhay mo. Itakwil na ang mga dating bisyo, alak, sugal at sigarilyo. Isuko mo na ang sarili mo sa Kanya na nagbigay ng buhay mo. Kung ninanais mong marating ang langit, ay magbihis na ng bagong damit. Tanging doon sa ninanais mo pupuntahang paraiso. Di tulad ito kung ihahambing mo sa tinitirahan nating mundo. Malinis doon ang kapaligiran, magkakapatid doon ang turingan, at doon nananahan ang kapayapaan at ang buhay na walang hangganan. Kaya dito pa lang sa mundong ito,
dapat natin suotin. Amen. Ang salita ng Panginoon at makita sa buhay natin. Hallelujah, ang kanyang mga salita. Amen. At tawagin ko naman, next natin tawagin Sister Shermaine. We walk by faith and not by sight. Our eyes look to the unseen and the Lord Jesus Christ. But He has promised that we will reign with Him. Bound upon away the glories to suffering. So I count it all joy when you fall in diverse temptation. For it's only to bring you to that perfect place. Though we're tested and though we're tried, yet in the midst of it all, we could have peace of mind. For the trying of our faith, it worketh patience. For in my love is valley, here is for my soul. It gives me the strength to keep pressing on. Sometimes we pray, oh Lord, please take our lives. We just can't go on, we don't know what to do. But in that hour, we found a juniper tree, where the angel comes to strengthen for our journey ahead. For in our weakness, His strength is made perfect, and His grace is sufficient for us. Though we're tested and though we're tried, yet in the midst of it all, we could have peace of mind. For the trying of our faith, it worketh patience. For in my love is valley, here is for my soul. It gives me the strength to keep pressing on. Oh, the we're test, I'm pressing on. The upward way, you hunt some again every day. For the trying of our faith, working patience. For in my love is valley, here is for my soul. It gives me the strength to keep pressing on. For in my love is valley, here is for my soul. It gives me the strength to keep pressing on, pressing on. It gives me the strength to keep pressing on. It gives me the strength to keep pressing on. God, God, the Lord. Amen. God bless you. And we are truly blessed by the singing. Tayo pinagpala sa mga awitan. Amen. At ngayon, dadako na po tayo sa mahalagang bahagi na siyang salita ng Panginoon. We believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So sa umagang ito, tayo mangungusap sa paksa na Draw Me Closer to Jesus. Sino po ba ang gustong lumapit sa Panginoon sa umagang ito? Just a closer walk with Thee. Yan ang ating kinakanta madalas. And we would like to speak about this subject, which we know napakahalaga
that we can come closer, not farther away, but closer to Jesus as the day of His coming approaches. Amen. So sa umagang ito, amen, I believe na mayroong fivefold ministry na binigay para dalhin tayo sa Panginoon. So we'll be reading from the scriptures in John chapter 12:32 and John 6:44. Basahin po natin itong sabi ng ating Panginoon. And if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kung ako ay maitanyag sa mundong ito, sabi ni Jesus, aking ilalapit at ang lahat ng tao sa akin. And in John 6:44, sabi niya, walang makakalapit sa akin, liban na lamang ng aking Ama ang siyang magdulog sa kanya sa akin. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Amen. Akin siyang ibabangon sa huling mga araw. Tayo manalangin. Let's approach God's throne of mercy with humility, with understanding, and with revelation. Heavenly Father, Lord Jesus, kami po muli, Panginoon, ay naninikluhod sa iyong harapan, sa aming mga puso't isipan. Lord, we want to thank you, Father, for your mercy and grace. We want to thank you for your love and kindness. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin at pagkalinga sa araw-araw. Di ka nagkulang, Panginoon, nandiyan ka palagi. Kasama ka namin, Panginoon, nangako ka that you will never leave us nor forsake us until the end of the world. And now we would like to get closer to you, Lord God. Hayaan mong mailapit namin muli ang aming mga pangangailangan sa iyo, ang aming mga pasanin, Lord God, ang aming mga problema, Panginoon. Alam namin ikaw lamang ang makakapagbigay ng solusyon, Panginoon, because you said, come unto me, all you that are heavily laden, and I will give you rest. Lord, we want to approach your throne of mercy today, asking for forgiveness. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, mga pagsalangsang, mga kalabisan, Panginoon. Amang nagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyo, lahat ng mga kaisipan na mali, Panginoon, mga kaisipan ng panlalamig at paglayo sa iyo, Lord, nawa ito'y mapawi sa umagang ito at mapalitan ng pag-asa, ng pananampalataya at kasigasigan na ikay aming paglingkuran muli. Tulungan mo kami, Ama. Help us, Lord God, for without you, we can do nothing. Bless your people, Lord God. Heal the sick, Lord God. Encourage those who are weak. And Lord, I pray, bless us financially, materially, physically, and spiritually. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless. You may be seated. Amen. So, sino po ba ang nais lumapit sa Panginoon sa umagang ito? We want to walk closer with Jesus. Dahil ang panahon, alam natin, there will be times that will be perilous. Darating mapanganib na panahon, sabi ng Biblia. There will be earthquakes. There will be, there will be pestilences. There will be wars and rumors of wars. And we have arrived at the day. At kailangan natin lalong kumapit sa Panginoon. Umasa sa Kanya. At wag nang lalayo pa sa ating Panginoon. So I would like to focus on this word draw. Jesus said, I will draw all men unto me. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang drawn? We are drawn to Jesus. It's a power which evokes interest. Nagkakaroon tayo ng interest or liking for someone or getting attracted to. Tayo ay na-attract sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Amen. Siya ay mahabagin. Siya ay mapagmahal. Amen. At siya ay mapagpatawad. Kung ikaw man ay nagkasala, lumapit ka sa Panginoon and you will receive mercy. So being drawn means being allured or captivated. Kagaya sa isang tao na humahanga, sa isang lalaki humahanga sa isang babae na gusto niyang mapangasawa, ay higit pa sa Panginoon dahil tayo ay asawa ni Jesus Christ. Higit pang paghanga ang ibigay natin sa Panginoon because why He came to die for our sins. Walang taong nakagawa nun na tayo ay, amen, iligtas sa tiyak na kapahamakan. Only Jesus. That's why He deserves our attraction. It's also a fascination with someone. You're fascinated. Kahanga-hanga ang ating Panginoon, di ba mga kapatid?
Sa araw-araw, praise God, He is always there to protect you, amen, to take you away from sicknesses and from, from mga dangers. So, kaya kahanga-hanga ang ating Panginoon at dapat lang tayo ma-attract sa Kanya. Amen. Praise the Lord. We are drawn to Jesus Christ. For God so loved the world that He gave Jesus His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Amen. So, anong sabi ng prophet natin dito sa Easter seal? Sabi niya rito, all the Father has given me, Jesus said, will come to me, but no man can come by himself. So, hindi daw tayo makakalapit sa ganang ating sarili lamang. Because why? Tayo pinanganak na makasalanan. And God hates sin. For the wages of sin is death. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. And we are all guilty of sin. But God has to make a way for us. Gagawa ng daan ng Panginoon para tayo makalapit sa Kanya. Sabi niya rito, it isn't your own thinking, your own drawing. It is God drawing you to Him. Amen. Hindi tayong pumili sa Diyos, siya ang pumili sa atin. Glory to God. See, all that the Father has given me will come to me. Jesus said, lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. So, hindi mo problema ang paglapit kapag ikaw ay tinalaga, pinili ng Diyos. Before the foundation of the world, you will come to Him. Hahanapin mo siya dahil mayroon kang kauhawan sa iyong puso na inilagay ng Santong Espiritu. The Holy Spirit, sabi niya, is here on earth looking out those individuals that God has ordained to life in this age. Hinahanap tayo ng Panginoon. Gaya ng ating pangangaral last Sunday, Adam, where art thou? Hinanap niya si Adan nung siya ay mahulog. Ganon din tayo mga kapatid. Sabi ng Biblia, hinanap niya tayo. Tayo ay, praise God, itinalaga at tayo ay isinulat sa aklat ng buhay. That's why God Himself is obligated to find you. Amen. Kahit nakalimutan mo ng Diyos, ipaalala niya sa iyo na anak ka niya. Amen. Ipaalala niya sa iyo na kulang ang buhay mo kung wala siya. Praise God. Itong sabi ng propeta mismo dito mga kapatid. You know, we have a prophet, the Elijah to the Gentiles, Brother Branham, sa Malachi 4, and he is the seventh angel to the Laodicean church ages. Alam nyo, ang kanyang tanging aspiration, tanging adhikain, ay ang mailapit tayo kay Kristo. Okay, basahin natin. Sabi niya, not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me. Sabi niya, hindi ako nangangaral, nagmimensahe para sundin niyo ako. Or join my church, o sumali kayo sa aking iglesia, or start some fellowship and organization. I have never done that, and I will not do that now. Now I have no interest in those things, but I do have an interest where? In the things of God and in the things of people. Amen? Sabi niya rito, and if I can only accomplish just one thing, I will be satisfied. Kung magagampanan ko lang ang isang bagay, sabi niya, masisiyahan ako. At ang bagay na yan, sabi niya, praise God, that one thing is to see established a true spiritual relationship between God and man. Na ma-establish niya ang relasyon mo sa Diyos. Amen? And wherein man become new creation. Kung saan ang bawat tao ay maging bagong nilalang kay Kristo. Filled with His Spirit, na mapuspos kayo ng Espiritu Santo and live according to His Word. At mamuhay tayo ayon sa Kanyang salita. Praise God. Napakaina mga kapatid. What an advocate mga kapatid, or advocacy rather, na ang nais niya ay makita niya na tayo ay nakikipagrelasyon sa Diyos, na babago tayo, natatransform, we're being born again, and at tayo ay puno, puspos ng Espiritu at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. That's the only motive and objective of the prophet. See, not for him to be known. See, ganun din ang bawat miyembro ng fivefold ministry.
Ang layunin namin ay hindi yung para sa sarili namin, kundi ang mailapit kayo sa Diyos. Magkaroon kayo ng kaunawaan, ng purpose ng Diyos sa buhay mo, at kayo ay mabago. Amen. Tayo ay maipanganak ng muli, at tayo ay lumakad ngayon ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, I would invite. Iimbitahan ko kahit sino. I will plead. See? Magsusumamo pa ako. And warn. At magbibigay babala sa lahat, to all, to hear His voice at this time. So you need to hear God's voice. And we know God's voice at this time is through His prophet. Because the word of the Lord comes to the prophet. And now the bride, the fivefold ministry, we are the final voice to the final age. See, hear His voice at this time, sabi niya, see, and yield yourselves, your lives completely to Him, even as I trust in my heart that I have given my all to Him. God bless you, sabi niya, and may His coming rejoice your heart. Amen. Nawa ang kanyang pagbabalik ay magbigay sigla sa inyong puso. Nangyayari po ba yan ngayon? It should happen because that's the main purpose of why Brother Branham was sent to us. Amen. Sa John 10, tingnan nyo mga kapatid. If you are God's son and daughter, you will hear His voice and you will follow Him. Amen. My sheep shall hear my voice and I know them and they follow me. Sigurado si Jesus Christ na pag ikaw ay anak niya, susunod ka sa Kanya. Kaya tayo nandito, mga kapatid. Hindi tayo pumunta sa church sa sarili nating kagustuhan. It's the Holy Spirit leading you to Christ, leading you to His Word. So it's the Holy Spirit. We are led by the Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit until the day of your redemption. At anong sabi ni Jesus? For sure, I will give them eternal life. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Wala nang kamatayan, hindi natatanda. Wala nang sakit na datapo sa iyo. Amen. Praise God. Wala nang pag-iyak. Yan ang pangako ni Jesus Christ. There will be a body change when He comes back. In a moment, in a twinkling of an eye, we shall be changed from mortality to immortality, from corruption to incorruption. At ang kagandahan nito, sabi niya, I give unto them eternal life and they shall never perish. Hindi tayo kailanman mapapahamak. Hindi lang yan, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang sino mang tao ang pwedeng umagaw sa kanila, sa akin. Amen. So kaya pag ikaw ay tunay na believer, ikaw ay tunay na Kristiyano, magpapatuloy ka. You will continue to serve the Lord. Amen. Even with life's trials, marami mang pagsubok, marami mang mga problema, marami mang mga kaguluhan, pero nakasentro ang ating paningin kay Jesus Christ. Looking unto Jesus alone, who is the author and finisher of our faith. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin siya. Amen. Sabi ng Biblia, isang tabi natin. Lay aside every weight. Mayroon pang kabigatan sa buhay mo ngayon? See, problema, pera, ano pa man yan, relasyon, lay aside, sabi ng Panginoon. Isang tabi mo yan, and the sin at ang kasalanan that so easily beset us, sabi niya, amen, lay aside all of them and run this race with patience. Magkaroon ka ng pagpapasensya, pagtitiis. Run this race with patience, looking only unto Jesus. Kay Jesus lang tayo tumingin. Huwag sa tao, maraming tao, lahat tayo, amen, we are prone to mistakes. Wala pang perfectong tao. Kaya huwag maisalig sa tao ang kaligtasan mo. See, maraming tao maalis sa church dahil nasaktan ng kanyang kapwa mananampalataya. Ibig sabihin, hindi sa Diyos yung pinunta mo sa church, kundi yung kapwa mo. Huwag kang paapekto sa sinumang tao na mahadlangan ang paglilingkod mo sa Panginoon. See, don't make it an excuse.
Don't make it a reason na dahil sa brother na ito, si sister, kaya hindi na ako nagsisimba. Mababaw po yan, mga kapatid. Amen. Hindi po yan tamang dahilan na hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. God's people will come to Jesus. Sigurado yan. Pag anak ka ng Diyos, lalapit ka sa Panginoon. Dahil sinabi na sa Roma 8:30, moreover, whom He did predestinate, yung mga itinilaga niya, ay tatawagin niya. Them He also called. So if you are elected, and God knows you before the foundation of the world, He will call you. Hindi aksidente na nandito ka sa umagang ito. Tinatawag ka na ng Diyos, brother. Sister, kaya ka nandito, tinawag ka ng Panginoon. Kasi predestinado ka. Amen. God knows you. Amen. And whom He called, lahat ng kanyang tinawag ay kanya namang aariing ganap. He will justify you. How will He justify? By the blood of Jesus. Hindi ka maliligtas sa gawa mo, maliligtas ka dahil sa dugo ni Kristo na ibinuhos sa Kalbaryo. Lilinisin ka ng Panginoon sa lahat ng iyong kasalanan. Amen. Gagawin kanyang kasimputi ng niebe, sabi ng Bible. Amen. Though your sin be scarlet, you will be white as snow. Amen. At lahat ng kanyang inaring ganap, whom He justified, them He also glorified. Amen. Ang buhay Kristiyano, we're now sitting in heavenly places. Amen. Sa Kristiyano, wala nang malas at swerte. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, nakaprograma na yan sa isipan ng Diyos. All things work together for good to them that love the Lord and who are the called according to His purpose. Tinawag ka dahil may purpose sa iyo ang Panginoon. Ikaw nang nakakaalam noon. Baka ang purpose mo, tumugtog, maging song leader, see? O maging assistant sa mga tech support. So, you know your calling, mga kapatid. Kaya huwag mong talikuran ang post of duty mo. Ephesians 1:4-5, palagi nating binabasa ito, kung paano tayo pinili niya kay Kristo as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Kailan ka pinili ni Jesus? Wala pang langit, wala pang lupa, pinili ka niya. Chosen in Him, in Christ. See? Nandun ka na noon pa. Kaya ngayon, see, you cannot deny Jesus because you are part of Jesus. Kulang ka kung wala si Kristo sa buhay mo. Kaya pumupunta tayo sa gawain para purihin siya, pasalamatan, sama-sama nating itanghal ang kanyang pangalan. Every knee shall bow and every tongue shall confess that He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. Glory to God. So tayo pala pinili to be holy, without blame before Him in love, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself. Kukupkupin tayo ng Panginoon. Yan ang kanyang layunin kung bakit tayo tinawag. See, ang pagpunta sa church, hindi ito pabigat sa isang Kristiyano. Hindi ito napipilitan ka lamang. See? Ito ay kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Dahil siya na ang buhay natin. Outside of Christ, there is no life. To know Him is life. And without Christ, amen, you will perish. Sabi ng Bible, we need Him. He is the way, the truth, and the life. And no man can go back to the Father except by Him. Now, tingnan natin ang mensahe. Dahil ang ating paksa ay being drawn to Christ closer. See, it's an attraction. What is the attraction? The predestinated seed of God who can do nothing else but follow it means more life to us. So, ang mga predestinado daw ng Panginoon, amen, hindi mo kaya na hindi sumunod dahil higit pa ito sa buhay natin. It's more than life to us. See, di ba, karamihan sa atin, pag hindi nakakapag-church, nanlulumo, nanglalamig, di ba? You feel na parang may kulang. Ewan ko lang sa inyo kung napipil nyo yan. Pero kung tunay kang binhi ng Diyos, amen, kulang ang buhay kung walang paglilingkod sa Panginoon. Amen. The things of the world can never satisfy you. Pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos,
See, kaya nga sinabi ng Biblia, what shall it profit a man even if he gains the whole world but lose his own soul? See, sayang lang ang buhay kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. See, iiwanan mo lahat ng iyong mga naipundar sa buhay. Kaya sabi ng Biblia, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dahil doon, amen, walang magnanakaw doon, walang mga anay doon, nasisira. Amen. Dito sa lupa, lahat ng bagay ay temporary lamang. Yung pera, nauubos, babalik uli. Yung katanyagan, nalalaos ang tao, sikat ka man na artista, o sikat ka man na mga awit, balang araw, laos ka na rin. Pero si Kristo, kailanman sa buhay mo, hindi mapaparam, hindi kailanman iiwan. Amen. Hindi ka kanyang iiwan, mga kapatid. Amen. He promised to be with us until the end of the world. So what is the attraction? God, as usual, fulfilling His word. Anong pinufulfill ni Lord? Na tayo ay tawagin. Amen. Na tayo ay ibalik sa Kanya, na nahiwalay ng kasalanan. That is the attraction today. Amen. And the attraction is God is fulfilling His word now, opening all the seals, the mystery in the Bible para ipahayag sa kanyang nobya dahil malapit na ang pag-agaw. The seven thunder will bring us rapturing faith. Amen. So ano yung seven thunders? Yan po yung mga hiwaga na nakatago sa silyadong aklat, mga kapatid. Amen. So now, Jesus keeps His appointments. No matter where you are. Ang Panginoon may appointment sa bawat isa sa atin. Maaring ito ngayong araw na ito ang appointment ni Jesus sa iyo. Kaya ka nandito sa church. Maaring nung na-aksidente ka, kinatagpo ka ni Lord sa ospital. Dahil sa mga ginagawa mong hindi maganda, kaya na-ospital ka para tumawag ka sa Panginoon. Minsan yung mga bagay na akala natin kamalasan, yan pala ay paraan ng Diyos para tayo makalapit sa Kanya. Pag wala ka ng maasahan pa, pag wala ka ng maasahan sa mundo, God will see to it na siya na lang ang maasahan mo sa huling panahon. Amen. Kaya praise God pa rin, mga kapatid. Sa pros and cons, sa ups and downs, pasalamatan mo ang Diyos. In everything, give thanks, for that's the will of God concerning you. Tama ba ang Biblia? Kaya sabi niya rito, He kept His appointment with Jonah. Sino si Jonah? A prophet that escaped from the Lord. Ibig sabihin, tumakas siya, run away from the Lord, subalit, kinatagpo pa rin siya ni Lord. Amen. He kept His appointment with Daniel. Sino si Daniel? A prophet that stood for the Lord, prayed any time of the day, 3 times a day, I believe, at siya, dahil doon siya hinuhulog sa kuweba ng leon para parusahan, dahil bawal na manalangin sa hindi Diyos ng Nebuchadnezzar. But God was there. He protected Daniel from the mouth of the lions. Amen? He kept His appointment with the Hebrew children in the fiery furnace. Yung tatlong mga kabataan na yon, ng mga Hebreo, si Meshach, si Shadrach at Abednego, alam natin hindi sila yumuko doon sa ribulto na sabi ni Nebuchadnezzar, ang sino mang hindi yuyuko ay itatapon sa horno na ininit ng 7 beses. At dahil sila hindi sumamba doon sa Diyos-Diyosan na yon, sabi nila, alam namin na ililigtas kami ng Diyos at kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa ininit na horno na yan, hindi pa rin kami sasamba. Ganon ang matinding paninindigan, mga kapatid. But God, Jesus was already there in the fire. May pang-4 na lalaki doon, pinapaypaya na yung apoy para wag silang masunog, mga kapatid. So sa oras ng problema, nandun na ang Panginoon, laging nauuna. Kaya wag kang mag-isip na pinabayaan ka na ng Diyos. He is always there ahead of you. All you have to do is cry unto the Lord. Ask for His help. Amen. Pray and kneel down and call upon the name of the Lord and you will be saved, mga kapatid. Praise God, sabi ng prophet. He kept His appointment with me on my deathbed. Nung mamamatay na si Brother Branham, pinatunayan pa rin ni Lord. Di ba, nabaril ni Brother Branham yung kanyang paa? Amen. And so, wherever 2 or 3 are gathered together in my name,
I will be in their midst. Jesus keeps His appointment always. Amen. Kaya umasa tayo ng Panginoon, linggo-linggo kinakatagpo tayo. May appointment tayo sa Panginoon. Huwag natin ipagpaliban ang pagtitipon, sabi ng Bible. Praise the Lord. Amen. Yan ang kanyang paalala sa atin. So, paano tayo na ilalapit kay Kristo? Not by intellectuals. Not by theology, sabi ng prophet. Man is not drawn to Christ by intellectuals or by theology. It's the Holy Spirit alone that is God's drawing power. So kung walang Holy Ghost, matutulog ka lang dyan sa upuan. Kasi hindi ka pinahiran. Hindi ka nilang isa ng Espiritu para makinig, maging interesado sa salita niya. Pero kung ikaw ay ginagabayan ng Espiritu Santo, magiging attentive ka. Mag-i-amen ka sa salita. Mag-i-enjoy ka sa gawain. Amen. Dahil nakukwikin yung sa loob mo. Kung baga yung nandyan, yung binhi ng Diyos na nandyan, uuulanan o nabubuhusan ng tubig at nasisikatan ng araw. Jesus is the light of the world. And Jesus is the fountain of living water. Kaya spiritual na bagay ito kung paano yung binhi ng halaman, kapag nadiligan at nasikatan ng araw, tutubo yan. Ganon din yung pananampalataya nyo. You have a seed of faith na kailangan lang makarinig ng makarinig. For faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Dahil balang araw, ipagbabawal ng salita ng Diyos. Darating ang Antikristo, pagbabawalan na ang pagsimba. Kaya habang wala pa, mga kapatid, mag-enjoy na tayo sa Word of God. Hallelujah! Maraming tao nag-enjoy sa sabungan, di ba? Logroges, see? Yung iba naman sa basketball, pag nakakashoot, nagtatalo na, naghihiyawan. Bakit dito? Sa pagpupuri sa Panginoon. Dapat dito rin, mga kapatid. Masaya tayo. Give your best. Praise. Give your best. Clap to the Lord. Amen. And best song and everything, mga kapatid. Dito natin ibigay sa Panginoon. So what we need, sabi rito, is not intellectual speeches, but it's the baptism of the Holy Spirit with power and demonstration and manifestation is what we need. To bring man to the church, it's the drawing unction of the Holy Spirit. Schools and seminaries are wonderful. I have nothing against them, but that's not God's program. Hindi mo maunawaan ang Biblia kahit pag-aralan mo to. Dahil sabi dito, the letter killeth, but it's the Spirit that giveth life to the letter. Amen. Praise God. Salamat sa revelation ng Panginoon na tayo ay nabuksan sa spiritual, amen, aspects of the Bible. Many times tayo ay distracted, mga kapatid. That's supposed to be distracted by the voices of the world. Imbes na tayo makalapit sa Panginoon, maraming tao nahahatak ng mga bagay-bagay sa mundo. Anong sabi ng prophet? Politika. Maraming tao ngayon, di ba? Duterte, BBM, so mga pink dilawan. So maraming grupo. Anong sabi ng prophet? Many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Grabe. Mas matindi pala ang politika, mga kapatid. Or the American people would have never did what they've done. See? In America and the rest of the world, we have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. Oh. Hollywood naman, mga entertainment, mga pelikula, mga sports and everything. See, celebrities, madalas yung tao doon na napofocus, hindi nasa Diyos. Mga programa, teleserye, telenovela, ng Korean, mga comedians and everything, mga kapatid. Hollywood, it's captured the world. See, let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. We notice that they have set a pattern for our women as they, on their dress, on their hairstyles. Pag yung paborito nilang artista may tattoo sa leeg, magpapataturin sa leeg. Di ba? Ginagaya nila yung mga
celebrity sa mundo. Ang gayahin natin si Jesus Christ. Hindi yung mga kung sino-sino lang dyan. Politiko, artista, hindi dapat silang modelo natin. Kundi si Jesus Christ. Yung kanyang karakter. Pagiging mapagpatawad, pagiging mapagpakumbaba. He's our model, mga kapatid. Kaya nga kinakanta natin yung to be like Jesus. To be Christ-like. Amen. That's the Christian meaning to be Christ-like. Ano pa, mga kapatid? There's a voice of philosophers. Sabi rito sa next slide. Communism. Ang Amerika ngayon, alam natin, ay gustong gawing Islamic. Maraming nakapasok na mga Muslim and they want to convert America to Islam. And then the communists like Russia and China wants to influence people around the world. See? So it's also a voice. It's also an influence. Huwag tayong lumapit sa mga bagay na yan. See? Communism promising something that they cannot stay by. And yet, a great percent of the American people are wrapped up in communism. So maraming mga tinig, kumbaga sa radio station ngayon, maraming channel. Piliin mo yung channel ng Word of God, kapatid. Dahil dito tayo mape-perfect. Dito tayo mababago. Dito tayo mararapture. Amen. Kaya yung mga bagay ng sanlibutan, sabi ni Jesus, love not the world or the things of the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi niya, those are of the world. It's not of the Father. Kaya sabi niya rito, a true voice of God only brings back that real living supernatural God with His supernatural word with the supernatural manifestation of the true word. So ang tunay daw na tinig ng Diyos ay magpapakita sa atin ng mga himala. May ibabalik yung supernatural miracle, healing, deliverance. See, the supernatural manifestation of the true word. Jesus Christ will be the same yesterday, today, and forever. Kung anong ginawa ni Jesus noon, kaya pa rin niyang gawin ngayon. Kung nagpagaling siya ng bulag, nagpalakad siya ng pilay, sabi ng Biblia, the works, sabi ni Jesus, the works that I do, you shall do also. Even greater works you shall do because I now go to my Father. Iniwanan tayo ni Jesus ng kapangyarihan, authority and power to exercise the power of the Holy Ghost. Amen? So, kaya mga kapatid, praise God. Sabi ng prophet dito, there is so many entertaining things today. Next slide. There's so much to entice people to what we call pleasure, mga kalayawan. And it's for all peoples in all ages. There are enticements for the young people. Mga kabataan natin ngayon, imbis na matulog ng maaga, nandoon sa Mobile Legend. Nandoon sa mga laro at kung ano-ano pa, ang mga TikTok na alam natin yan ay ginagamit din ng dyablo para yung mga kabataan ay malulung sa mga pagpapakita ng katawan, ng kung ano-ano, see? Modern dances and rock and roll parties and the music that they have that goes with it. It's all enticing for entertainment. See? Pati mga denomination ngayon, pinasok na ng entertainment. Di ba? May mga sumasayaw-sayaw na dyan sa harapan. See? May mga kung ano-ano pang mga dancing lights na nilalagay sa church parang magmukhang diskohan yung church. See? Anong tawag dyan mga kapatid? Worldliness. Kaya sabi niya rito, I don't care how a good home, a child has been brought up in, or how it's been taught to do right, if the child hasn't accepted the experience of the new birth, rock and roll music catches his attention just as quick as he hears it, because in him is born by nature a carnal spirit. Yan po mga kapatid. Kaya meron daw tayong carnal spirit, and the power of the devil is so great today till it catches that spirit of that little one. So ingatan natin ang mga kabataan natin na malulung sa kung ano-anong bisyo
hindi na pumupunta sa church, hindi na sumasama sa magulang kasi may mga ibang pinagkakaatupagan. So be sure to check on your children and be a parent to them, guide them according to the righteousness of God, mga kapatid. So maraming distractions, pero dapat tayo, ma-attract tayo kay Jesus Christ. Ma-attract tayo sa Ebanghelyo, sa mensahe. Amen, dahil ito ang kailangan natin ngayon. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Look at Jesus. How did Jesus attract the people? Yan ang tanong. Paano ba na-attract yung mga tao kay Jesus? Unang-una, He turned, amen, the water into wine. He fed 5,000 with just 2 fishes and 5 loaves of bread. Pinarami niya 5,000 nakakain sa 2 isda, 5 tinapay. Grabe, mga kapatid. So the people were amazed. See, paano niya nagagawa ang mga bagay nito? See, yung bulag na si Bartimaeus, nakakita. See? So, maraming himala. Si Lazarus, patay na. 4 na araw, binuhay ni Jesus. Wow! It just shows that siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Upang tayo abutin, iligtas, patawarin, pagalingin sa mga karamdaman. In John 3:1-2, Nicodemus was a Pharisee. All the Pharisees were envious. See, ang mga Pariseo, nainggit kay Jesus. Kaya sabi sa mga tao, kayong lalapit dyan. Sa demonyo yan, Beelzebub yan. Nagpapagaling siya sa kapangyarihan ng demonyo. Biruin niyo yun, mga kapatid. Ganon ang paratang ng mga Pariseo. Pero itong si Nicodemus, right heart siya. Lumapit siya kay Jesus sa gabi. See, sabi ng John 3:1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night. Gabi siya lumapit para huwag siya makita ng mga kapwa niya Parisyo. And then, nung lumapit siya, nung sabi niya kay Jesus, Rabbi, o guro, we know, sino yung we? Yung mga Parisi. We know that thou art a teacher come from God. Alam namin na galing ka sa Diyos. For no man can do these miracles. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo. Except God be with him. Liban na ang Diyos ay kasama niya. Hindi nila nakita na si Jesus siya ang Diyos. Sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Praise the Lord, mga kapatid. See, it was Jesus Christ, God in flesh. Dumating siya para maramdaman niya kung paano tayo magutom, mauhaw, paano tayo magdalamhati. Dinaanan lahat ni Jesus yun. Amen. Higit sa lahat, paano mamatay. Pinaslang siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat ng dinaanan natin, amen, dinaanan na ni Jesus. Kaya He is, amen, siya ang ating kinsman redeemer. Siya ang ating advocate. Ano man ang dinadaanan mo sa buhay ngayon, lumapit ka lang kay Jesus, maunawaan niya ang pinagdadaanan mo. Tumawag ka lang sa Kanya, sabi niya, humingi ka at ikay bibigyan, kumato ka at ikay pagbubuksan, maghanap ka at ikay makakasumpong. Hanapin natin siya, mga kapatid. The same Jesus. So the first pull was miracles. Alam natin, Jesus attracted the people using 3 pulls. Meron siyang 3 hatak. Yung pagkain, kagalingan, panglaman lang yun. Meron pa rin siyang hatak sa kaluluwa. Yun ang pinaka-importante. Amen. Yung pagkain, yung laman, the body will die, but the soul will never die. And there has to be a food for your soul. Sabi ng prophet dito sa Souls in Prison, his first pull was healing the sick. So yun lang palang pagpapagaling para makuha lang niya ang atensyon nila. And then ang susunod, yung message. Tama? He became a very, very popular man. Naging sikat siya dahil siya nagpapagaling. Parang si Brother Branham. Dahil sa kanyang healing ministry, in Jesus' name, maraming nag-invite sa kanya. Baptist, Methodist, Pentecostal. Pero nung magturo na siya, tingnan natin, kagaya ni Jesus. See, everybody believe Him. Seem like. Is that right?
When he went forth healing the sick, everybody wanted him in their church. Lahat gusto siya imbitahin kasi mapapagaling yung cancer, mapapagaling yung bulag. Maraming benepisyo, maraming sumunod kay Jesus dahil nakakain at napagaling. Pero pagdating na sa mensahe, sa doktrina, iniwanan si Jesus. Tingnan natin ito, mga kapatid. The second pull, yung pangalawang hatak, was the discernment of spirit, deep prophecy. Ano yung pangalawang hatak? Kagaya ng Samaritan woman. Anong sabi niya? 5 na ang asawa mo at ang pang-6, hindi mo pa asawa. See, he could discern the hearts of the people. Sabi niya sa mga parisyo, ang itsura nyo para mga puting nitso, pero ang laman ay puro kalansay at buto. See, Jesus can discern the hearts, the intents of the hearts. Kaya yun ang pangalawa niyang hatak. It know the secret of the thoughts when the word itself was made manifest. But his third pull, eto na, dapat nasa third pull na tayo. Hindi ka nagpunta sa church para lang mapagaling. Nagpunta ka sa church para sa pangatlong hatak. What is the third pull? Was when he preached to the lost that couldn't be saved no more. The third pull is the opening of the word, the mysteries revealed. Yan pala yun, mga kapatid, yung mga hiwagang nakatago, yung serpent seed na hindi mansanas kinain ni Eva. Yung 7 selyo, mga 4 na mga ngabayo, puti, pula, itim. Anong mga bagay na yun? Nahayag na sa atin yun, sa atin. So sa panahon ni Jesus, what did he use to test? To test those people who are following him kung talagang mga believers sila. Ito yun, mga kapatid. He promised in the hour of the 7th angel's message. We are now in the 7th angel's message. Laodicea. The 7 seals would be revealed. Mahahayag yung 7 selyo. And the mysteries of God would be declared. Revelation 10. When the 7th angel began to sound his message, not the healing service, the message that follows the healing service. Kaya hindi tayo nagpunta lang para mapagaling. Nagpunta tayo para maunawaan ang mga nakatagong misteryo sa Biblia na magbibigay sa atin ng rapturing faith. Handa ka na ba sa pag-agaw? May rapturing faith ka na ba? Yun ang kailangan natin ngayon. Dahil hindi lahat ng tao mararapture. May mga foolish virgin, mapag-iiwanan sila. Ang mararapture lang yung mayroong kapahayagan sa salita. Ang may langis, may oil, the Holy Spirit, puspos ka ng Espiritu Santo. Amen. Ito po sa John 6:53. Silipin natin. Anong sabi rito ni Jesus sa mga tagasunod niya? Meron po siyang 12 apostol at meron pa siyang 70 other ministers. Kaya sabi niya rito, then Jesus said unto them, verse 53 of John 6, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. If you are a doctor during the time, at nangaral si Jesus, maliban na kainin mo ang aking laman at inumin mo ang aking dugo, ay walang buhay sa inyo. Anong iisipin mo? Kakainin ko yung laman? Ano ako, cannibal? Iinumin ko yung dugo? Ano ako, vampira? O, di ba? Natisod ka na kaagad. Kaya dito, may mga tinisod si Lord. Talagang sinadya niya na yung mga hindi totoong believer, titisurin niya. Okay. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Ito'y matigas na pananalita. Who can hear it? Verse 66, From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Mula noon, nung marinig nila yon, marami sa mga disipulo niya ay hindi na lumakad kasama niya. Kaya sabi ni Jesus sa 12, Jesus said unto the 12, Will you also go away? Tinanong niya, yung 12 apostoles. Then Simon Peter volunteered and answered him, Lord, saan pa kami pupunta?
Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ikaw lang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Amen. Kahit hindi na unawaan ng mga disipulo, dahil si Jesus ang nagsalita, may tiwala sila sa Panginoon. Amen. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Sa araw na ito, sigurado rin ba kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon? Amen. Praise God. Minsan, tayo ay natutuwid sa church. Aalis ka rin ba dahil naituwid ka? See? Hindi dapat tayo, mga kapatid, lumayo sa Panginoon. Dahil minsan may mga sinasabi ang Panginoon na kinatitisod ng mga hindi pinili. Amen. Kaya sa panahon ni Brother Branham, ganun din. Maraming umalis dahil hindi naunawaan ang hiwaga ng baptism in the name of Jesus Christ. Ng Diyos, hindi tatlo, isa lang. Diba? Isang persona lang ang Diyos, tatlo lang ang opisina niya. So gusto ng iba, tatlong persona. Gusto pa rin ng iba, mansanas ang kinain ni Eva. So kaya mga kapatid, umalis yung iba. But we remain because we know. Etong sabi niya, watch what he said. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life. What do you think a smart and intellectual person would thought or would think? I imagine a priest that had him in the temple was very ashamed of them having there. To think that a man would stand up and say a thing like that, except you people eat my flesh and drink my blood, said, this is a human vampire. Eat my flesh and drink. Why? He's a cannibal. You good-thinking people, get away from such a lunatic as that. Ganon ang sinabi ng mga Pharisees and Sadducees. Jesus never explained it. He just said it. He did it to stumble them. Oh, sinabi pala ni Jesus para matisod sila. To separate his sheep from goats. He did it to throw them off. So kaya minsan mga kapatid, may mga nasasabi tayo sa pulpito na malalim, yung ibang tao natitisod. At hindi na kayang lunukin. Pero ang agila, karne ang kinakain. Amen. Eagle food. We have to eat the meat of the word. Hindi na gatas ang kinakain natin o iniinom dito. See, sabi nga ni Paul, dapat mga tagapagturo na kayo ng kautusan, ng kasulatan, pero kayo mga bata pa rin at gatas pa rin ang iniinom nyo. Dapat matigas na karne na ang inyong kinakain. See? Tuloy natin. Jesus wanted to shake off a bunch of parasites one day. He had too many following Him. Napakarami raw na tagasunod si Jesus. Sinubok niya ngayon kung sino ang totoo. He had His disciples. He had the 70, the ministerial association. He had the congregation by the thousands. Binuhin mo, pinakain niya yung 5,000. Sumunod yung mga yon kay Jesus. Pero ilan lang natira. Kaya nung sinabi niya, liban na kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo, walang buhay sa inyo. Remember, those disciples could not explain that either, but they had faith. May pananampalataya sila. And faith is the evidence of things that you cannot explain. Things that you cannot see or understand. Then Jesus turned and looked to the 12 and said, will you go also? See? Kaya ang tunay na bride, konti lang mga kapatid. Amen. Hindi ito padami-dami, kundi ito ay sa quality ng pananampalataya. Hindi sa quantity ng mga miyembro. Kailangan individually, you have that perfect faith in God. Ano man mangyari, umalis na yung iba, magpakalayo-layo na ang lahat, maiiwan ka at magpapatuloy ka. Dahil Diyos ang nagtawag sa inyo, hindi tao. Amen, amen. And Peter made those notable words, Lord, where would we go? Saan pa kami pupunta, Panginoon? We are fully persuaded. We know that you have the word of life and you alone, and faith don't know no failure. Ang tunay na panampalataya, it's anchored. Sabi niya rito, it stays there no matter what anything says. Ang panampalataya sa Panginoon, nananatili yan. Ano man ang sabihin ng iba, siraan man ang pastor, siraan man ang mga miyembro.
Amen. Sabi rito, it stays there. They were ordained to this life and they stayed there. At di ba, anong sinisigaw ni Brother Branham nung nawawala na sa linya yung bride sa vision? Stay in the line, stay in the line. Manatili kayo sa linya ng salita ng Diyos. We have to say, sabi niya rito, say things in such a way that it might thin down. It might bring some to go out and some to leave. And some to ponder over. But that's done purposely. It must be done that way. Sabi dito, it might be that some would say, you mean God would purposely do a thing like that? He certainly did. And He does yet. Hanggang ngayon. Ganun pa rin mga kapatid. So He said one day when He had thousands around Him, except you eat the flesh of the Son of God, you have no life in you. And the whole audience walked away from Him. And there was a ministerial association of 70 that had been chosen, pero umalis din mga kapatid. So magtiis hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Kaya tayo magpatuloy mga kapatid. Huwag tayong matisod dahil ang mensahe ay tama. Nga lang, yung ibang nagdadala ng mensahe ay mali. Ginagamit lang ang mensahe. Ang iba nagdadagdag ng turo. Nagdadagdag ng kaluluwa. Tao lang si Jesus, hindi Diyos. So maraming mga naidagdag ngayon na dapat nating bantayan mga kapatid. Baka tayo masilo sa maling paniniwala, maling aral. Kaya you have to stay in attention to the Word of God. Alright? So, alam natin ang Biblia ay nagsasabi na hindi lahat ng tao tatanggap sa Ebanghelyo. The Bible said that the wisdom of God is foolishness unto men. And the wisdom of man is foolishness unto God. Amen? Dito sa 1 Peter 2:8, may mga katitisurang bato dito. A stone of stumbling, a rock of offense, even to them which stumble at thy word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So, meron din palang mga disobedient, mga masuwayin, pero pasalamat tayo ay mga masunurin sa Panginoon. Amen! Tayo yung mga anak ng Diyos na, amen, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Jude 1:4, for there are certain men crept in unaware. May mga tao rin daw na nakapasok who were before of old ordained to this condemnation. Ungodly men. Alam natin sa church, there are three kinds of believers. True believers, make-believers, and unbelievers. Turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Amen. Kanilang tinatakwil ang ating Panginoon, ang ating Diyos na nagkatawang tao na si Kristo Jesus. Kagaya ni Moses, na-attract tayo sa Panginoon. Alam niyo ba sa panahon natin, dumating ang pillar of fire? How was Moses attracted to God? By the burning bush. Di ba nakita ni Moses, naglalagablab yung puno? Hindi nasusunog. It was never burnt down. Alam natin, it was the angel of the Lord. Sabi sa Exodus 3. The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. Out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside, nung matrak si Moses, he was drawn to the pillar of fire. God called unto him and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Praise the Lord. So kaya, pag natrak ka sa Panginoon, mangungusap sa iyo ang Diyos. God will fellowship with you. God will talk with you. Kaya po, si Moses, inutusan ng Diyos na ikaw ang gagamitin ko para i-deliver mo ang aking bayang Israel mula sa tanikala ng paraon ng Ehipto. So, paano si Moses ginamit ng Diyos? Binigyan ng tungkod, hindi na nga tabak o espada, tungkod lang. But God was with him. Amen. Praise God. God gave him two signs, just like He gave Brother Branham two signs. Amen. Discernment
and then prayer for the sick, that not even cancer will stand in the prayer of the prophet. Amen. Now, we are attracted to the pillar of fire today. There is one picture that has been recorded. At ito ngayon ay imbak doon sa Amerika. The only supernatural light that was taken by a mechanical camera was taken with Brother Branham while he was preaching. And this light is the same as the light that Moses saw. This light is the one that came down on the day of Pentecost na pumatong sa ulo ng mga Kristiyano. At ngayon, bumalik sa ating panahon, mga kapatid. Vindicating our messenger. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya ay si Reverend William Branham. Kinuha na siya ng Diyos, 1965. But he has a message na iniwanan sa atin, 1,200 recorded tapes and books na kung saan nandyan nahayag ang lahat ng mga hiwaga ng Biblia na naitago sa mata at pantas at matatalino pero nahayag sa mga nobya ni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Basahin natin. So there is a man that can turn the light. Remember when Israel was in their journey, eating manna every day, they walked in the light of a pillar of fire. That pillar of fire was Jesus Christ. Si Jesus pala yun sa Old Testament. The Bible says it was. And today, ngayon, He is with us. Kasama natin siya ngayon. Hindi mo lang nakikita. Pag ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo, mayroong liwanag dyan sa ulo mo na ang dyablo nakikilala niya na ikaw ay pinili ng Diyos. Amen. Walang panama ang dyablo sa iyo. Nanginginig ang dyablo pag nakikita ka niya dyan sa kalsada, sa madilim. Amen. Kaya mo siyang utusan sa Satanas, lumayo ka, dadaan ang anak ng Diyos, and He will recognize that. Amen. For that promise is unto you, and to your children, and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Today He is with us. We have it. We know He is with us, the same pillar of fire, doing the same things that He did when He was here on earth to fulfill His word. Wow, napaka-special ng bride ng Panginoon. Kaya tayo nilabas sa sekta at relihiyon kasi pangungunahan tayo ng pillar of fire. Pillar of cloud, mga kapatid. See, to bring us home to Jesus. Sabi niya, how we thank Thee, Lord, for this. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil dito, the great pillar of fire following us, or we following it. Rather, and for all the great manifestation of the same Spirit, doing the same work that it's always done when it came to the earth, what a consolation it gives us. So, ang Panginoon ay kasama natin. Greater is He who is in us right now than he that's in the world. Kaya sabi ng Bible, if God be for us, who can be against us? Amen. Hindi tayo kailanman pwedeng matinag ng dyablo. Anumang persecution, anumang mga paninira, anumang mga pangungutya, baliwala yun, mga kapatid. Kasi kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang pillar of fire ngayon. At ang pillar of fire yan ang magdadala sa atin sa rapture. Glory to God. Kaya ang paalala sa atin, malapit na tayo magtapos, beware of the wrong attraction. Maraming tao na-attract lang, sabi ko sa inyo kanina, sa material na bagay. Kung saan maraming ayuda, maraming dole-outs, di ba? Minsan yung ginagawa yan ng mga Presbyterian, mga Korean, they bring some goods from Korea, they bring some packages and a sack of rice or ilang kilo, namimigay sila para yung mga tao dumalo sa gawain. Pero pag wala nang maibigay, wala nang tao din. Di ba? Kaya sabi ni Jesus dito, Jesus answered them, verily I say unto you, you seek me because you saw the miracles. Hinahanap nyo kung sumusunod kayo dahil nakita nyo ang hiwaga o ang mga himala. But because you did eat of the loaves and were filled. Sumusunod kayo dahil kayo nabusog ng mga tinapay.
Pero anong sabi niya? Labor not for the meat that perisheth. Amen. Huwag tayong magpakahirap. Huwag tayong maghabol ng tinapay o karne na nasisira. But for that meat which endureth unto everlasting life. Kundi dun sa karne na mananatili hanggang sa magpawalang hanggan. Anong karne yon? Ang salita ng Diyos. This is the bread of life. This is the meat, spiritual meat in due season. Kaya dito tayo, sabi ng Panginoon dito, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed, mga kapatid. So, ibig sabihin, wag lang tayo tumingin sa natural. Maraming tao, gusto lang magsimba pag i-bless ka ni Lord. Ba, Lord, pag bless mo ako, magsisimba ako. Pero pag wala ng blessing, ayoko na. See, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi conditional. Namatay siya sa krus ng walang kondisyon. It was God's unconditional love that He died for us, mga kapatid. Wala siyang hiniling na kapalit nung siya'y mamatay sa krus, kundi ang kaligtasan natin. Kaya maglingkod tayo na wala ring hinihintay na kapalit. Amen. But I believe God will bless us. Patutunayan niya ang kanyang blessing kung tayo magiging tapat sa Kanya. Magiging faithful. Amen. Faithful to the end. Amen. Yan ang kailangan ng Panginoon ngayon. Glory to God. So not everyone that said, Lord, shall enter into the kingdom. Maraming tumatawag, Panginoon, Panginoon. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Kundi sila lang na sumusunod o gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Saan mababasa? Mateo 7:21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many shall say, marami magsasabi sa araw na yon. Many will say to me, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Di ba nangaghula kami sa pangalan mo? In thy name have cast out devils? Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. And in thy name have done many wonderful works. And then Jesus said, I will profess unto them, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Lumayo ka sa akin, depart from me, ye that work iniquity. What is iniquity? That is, that something is wrong, but you still continue to do that thing. And you know that something is right and good and holy, and you don't do it, mga kapatid. Yun ang iniquity, katampalasanan sa Tagalog. Kaya iwasan natin na masumpungan tayo na tagagawa ng katampalasanan. Marami nagkiklaim ng mensahe, pero painom-inom pa rin. See, makikita natin, nagsusugal. See, makikita natin, nagdudroga. See, umalis na tayo sa mga bagay na yan, mga kapatid. Don't just claim the message. We must, live. Sabi nga ng Bible, faith without work is dead. Amen. Kailangan, we must live what we preach. Amen, amen. Okay? Tingnan nyo sa Mateo 13. Sabi dito, kaharian ng langit ay kagaya sa lambat. Si Jesus ang nagkwento nito. Bakit kaya lambat? Pangingisda. Di ba ang tao, para tayong isda na uhulihin ng kaharian ng Diyos. It's like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Doon daw sa lambat, ang mangingisda, pag tinapon sa dagat yan, at yan ay hinatak, marami ang nahuhuli dyan. Hindi lang isda. May alimango, may butete, may mga eels, yung parang ahas, may mga terrapins, at kung ano pa, may seahorse, may oyster, jellyfish. See, when it was full, they drew to shore. Hinatak ito sa dalampasigan and sat down and gathered the good unto the vessels. Ang kinuha yung mga, sabi dito, mainam, but cast the bad away. Ibinalik sa dagat yung mga hindi isda. Kaya ang Ebanghelyo, pinapangaral ito sa lahat. At marami ang nakikinig, nahuhuli ng Ebanghelyo, pero hindi lahat isda. Ang totoong isda, mananatili sila, kukunin sila ng Panginoon. Sabi rito, at sila ay, praise God, aalagaan ng Panginoon hanggang sila ay ma-perfect. Pero yung mga hindi, magbabackslide sila. See,
dahil hindi naman talaga isda, kaya yan ang tinatawag na net. Ganon din, sabi rito sa 49, ganon din sa katapusan ng mundo. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth. Bababa ang mga anghel and sever the wicked among the just. Ihihiwalay ang mga masasama sa mga matutuwid. Parang paghihiwalay ng damo at trigo. At ang damo ay susunugin, ang trigo ay dadalhin doon sa kamalig ng Panginoon. Amen. Nasa Bible po yan. Sino yung mga damo? Yung mga matatatakan ng 666, mga antikristo, mga hindi nagbago, hindi tumanggap sa Panginoon. Sino yung mga trigo? Kayo na mga nakikinig at nagmamahal sa Kanyang salita. Praise the Lord. Panahon na ito ng pag-ani. We are at the end. This is the harvest time. Amen. So mamili ka kung saan ka. At sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Amen. And shall cast them into the furnace of fire, and there shall be wailing and gnashing of teeth. So, hari nawa, huwag tayong mapabilang doon sa mga itatakwil. Amen. Meron ngang mga sanga, sabi ni Lord, di ba? Ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sanga na hindi namumunga ay puputulin. At ito'y matutuyo at ito'y panggagatong. Pero ang bunga, or rather ang sanga na namumunga, ay lalo pa niyang pagbubungahin. Amen. What is the fruit of a Christian? The fruit of the Spirit is in Galatians 5:22, I believe. Amen. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, faith, and all those things. Love, goodness. Amen. So yan ang lalabas sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Final admonition na tayo. Anong sabi ng Bible? Magpatuloy tayo. Are we attracted to Jesus? Are we drawn to His Word? Nawa mangyari yun, mga kapatid. Na ang ating buhay ay buhay na lang sa Panginoon. Yan ang priority natin. Siya ang ating first place in our life, first place in your worship. Amen. He deserves the first place, sabi ng prophet, mga kapatid. He doesn't deserve the second place. Kaya, ang sabi ng Panginoon, don't forsake the assembling. Kaya yun na lang ibigay mo sa Panginoon. Binigay na nga yung, di ba, ilang araw, 6 na araw, yung pampito, sabi nga ay gawin yung banal. Dahil yan ay para sa Panginoon. Huwag nating nakawin ang araw ng pagtitipon para sa Panginoon. See, praise God, because this is the day of resurrection and we must celebrate every Sunday the resurrection of our Lord. Sabi rito, basahin natin Hebrews 12 bago tayo magtapos. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino raw itong mga cloud of witnesses? Yung mga heroes of the Bible. Gideon and we know Samson, David. So they are in the Bible listed how they managed to serve the Lord without reservation. Sabi dito, therefore let us lay aside. Isantabi rin natin ang bawat pabigat and the sin at ang kasalanan na madalas bumabagabag sa atin, which that so easily beset us, and let us run with patient race. Pag sinabing run, hindi lamang maglakad, kundi tumakbo ng merong pagtitiis. Ang sabi rito, ang takbuhin nito na binigay ng Panginoon. Saan tayo titingin? Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Hindi sa kamalian ng kapatid. Don't look at your brothers or sisters' mistakes or weaknesses, but look unto Jesus. Just pray for them, mga kapatid. Pray for them. Amen. To Jesus who is the author and finisher of our faith. Siya ang author, siya ang nagpasimula, siya rin ang magtatapos. Hallelujah. Pag sinimulan ka, kapatid, ni Jesus, tatapusin din niya yan. Amen. Hindi tayo ang nagsimula, siya ang nagsimula sa atin. At siya rin ang magtatapos. So God bless you. Praise God. Tumayo tayong lahat. Are we attracted to Jesus, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Let's sing a song and worship Him. Amen. Let's sing this song, Thy loving kindness is better than life. Ang habag mo, Panginoon, at pagmamahal mo ay higit pa sa buhay sa mundong ito. Amen. Do you love Him this morning? Are we drawn to Jesus?
by the preaching of the Word, by the Holy Spirit. Amen. Sambahin natin siya. Praise God. Hallelujah. Amen. Let's sing this song. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness, yes, Lord, is better than life. My lips shall praise, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee. Oh, I will lift up my hands unto thy name. Lift up your hands to the Lord. I lift my hand. Huwag tayong mahiya. Taas natin ating kamay. Unto thy name. Oh, I lift my hands, Lord, unto thy name. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. Oh, I will lift up my hands